Few days ago, si Maria Ressa ay hinatulan ng guilty sa korte. Kahapon, sa palasyo, sa programa ni spokesperson Harry Roque na virtual presser ay tinanong siya ng isang reporter na si Trisha Tirada. Ang tanong ng reporter ay, ang presidente daw ay sang-ayon sa freedom of speech, freedom of the press, pero marami pa rin ang nag-iisip na ang presidente daw ay nasa likod ng pag-convict ni Maria Ressa at kumalat ito sa social media. Tanong niya kung ano ang reaksyon ng presidente o ang palasyo tungkol dito. At ito'y sinagot ng spokesperson at maliwanag ang pagkasagot. Panoorin po natin ang buong pangyayari at kayo na ang humusga kung ano ang masasabi niyo tungkol dito. Yung kahapon po, I understand, ina-explain po ninyo ng Palace na the president is for freedom of speech, freedom of the press. But sir, despite that, many are still inclined to thinking that the president is behind the conviction of Ms. Maria Ressa, and it's all over social media. Marami po yung nagpupula doon sa sinasabi ng government that no one is above the law, that the law is the law. How does Malacanang wish to respond to these criticisms, sir, na yung batas daw po ay nagagamit laban dun sa mga kumukontra sa administrasyon o yung mga hindi po kaalyado, habang yung mga kaalyado naman po kapag nagkakamali, binibaby daw po at hindi binibigyan ng karampatang parusa? Wala pong katuturan yan. Unang-una, ang kaso po ni Maria Ressa, pribadong individual po ang nagkaso sa kanya. Hindi po gobyerno, hindi taong gobyerno, hindi politiko, pribadong individual. Nabasa ko na po ang desisyon. Ako naman po'y bihasang libel defense lawyer. No? Ni isang kaso, wala pa ako natalo nung nabubuhay po si Nines Cacho Olivares. No? Talagang minsan siyang na-convict, hindi ako naghawak, pero I have absolved her in no less than 14 cases. Paano naman hindi mako-convict si Maria Ressa? Hindi naman sila nag-introduce ng evidence na wala silang malis. Hindi sila nag-introduce ng evidence na verify nila yung kanilang rinireport na kriminal ang isang pribadong individual bago nila ipinablish. Walang ganong ebidensyang piniresinta. Samantalang kapag private ang complainant, meron tayong malice in law, presumption na yung malicious imputation is in fact malicious at kinakailangan in-overcome yan ni Teddy Te. Hindi naman ginawa ni Teddy Te yun, walang kahit anong ebidensya, paano siya maabsulto? Parang ang gusto niyang makonvict. Well, ayan po, nakonvict nga. At although yung kanyang sentensya po ay pwedeng walang kulong, hindi po niya ma-avail ang probation kapag siya nag-apila. At kapag siya na-apila at hindi po nagbago ang desisyon ng korte, kalaboso po.